Samantala, kaugnay sa sunog sa Malabon kung saan dalawa ang patay at mahigit 200 bahay ang natupok, kumuha tayo ng update kay Jay Sabale. Jay? Kara, dalawang senior citizen nga ang nasawi sa sunog na umabot sa Task Force Delta sa Malabon City kagabi. Nilagari ng mga residente ang drum ng tubig na ito upang ma-recover ang labi ng 78 anyos na si Silvestre Erespe. Ang drum na puno ng tubig ang huling napagtaguan ni Erespe, sakalang dito siya makakaligtas. Pero dahil matindi ang sunog, uminit ang tubig at dahil sa usok ay nasuffocate ang senior citizen. Kwento ng kasama niya sa bahay, sinabihan niya pa raw ang matanda na may sunog at umalis na, ngunit tila hindi nito naintindihan ang mensahe. Si Morelio ay isa lamang sa dalawang si Orespe ay isa lamang sa dalawang nasawi sa sunog na umabot sa Task Force Delta at tumupok sa Barangay Tunsuya, Malabon City. Ang isa pang nasawi ay si Aling Virginia Itak, 62 years old. Ayon sa kanyang mga kaanak, kasi simula pa lamang ng sunog ay di kalayuan sa kanila, kaya agad silang nagsalsabalutan at lumisat sa kanilang bahay, maliban kay Aling Virginia at ang kinakasama ng kanyang anak. Pilit daw nagsalba ng gamit ang dalawa. Ang 62 ale, panay daw ang bato ng mga gamit at bag mula sa ika-4 na palapag pababa, habang si Jeffrey ay nilalabas ang gamit. Pero nang lumaki na ng lubos ang apoy, ang mga pilit ni Jeffrey na lumabas na silang dalawa ay di raw sumama sa Virginia sa kanya. Ang mga maswerteng nakaligtas sa sunog, nalikan na kanilang mga bahay upang mga lakal. May dumating ding taga-lokal na pamahalaan na nagpakain ng lugaw. Patuloy naman ang paglista ng Kadima Association sa lugar ng mga pangalan na naapektuhan ng sunog. As of 8:30 ng umaga kanina ay umabot na sa 244 na pamilya ang nasa listahan nila. Kalat sa paligid ng mga biktima ng sunog, pero karamihan sa kanila ay pansamantalang tumutuloy ngayon sa covered court ng barangay. Kung may sunog tayo, may sunog, kaya na dyan, malapit na. Nag-aalang eh. Ayun na, nag-aalang. Sabi, ayan na tayo. Labas na, tapos dumiretso na ako doon, nataranta ako. Kahit gamit namin, wala na ilabas, yung bata lang. Baka akala niya, biro-biro lang. Yung gusto na siguro mulabas niya, may laki ng apoy dyan. Ay, wala na siya madanan. Kaya pumasok siya sa drum, kaya akala niya, masolbad yung niya. Nakita namin, sunog. Luto siya sa drum. Basta yun lang sinabi sa akin, sige na, bumaba ka na. Pati baba mo na rin yan, yun ang pagkakasabi niya. Pati rin po sinabi niya sa borders namin, ganda rin po ang pagkakasabi niya sa akin. Talagang ayaw niya bumaba kahit anong pilit namin. Wala na sanang yung gamit eh. Hindi nakatulong yun eh. Hindi nakatulong yung pagbaba niya ng gamit kasi mas importante sana siya. Mas kailangan namin siya eh, hindi yung gamit. Siya yun eh. Ewan ko ba't hindi na siya bumaba. Naantay namin siya dyan, hindi siya bumaba eh. Yun. Ang mga nasawi ay kasalukuyang nakalagak dito sa funeraria Nati at Floresco. Patuloy naman ang ginagawang paglilista ng lokal na pamahalaan sa mga naapektuhan ng sunog para malaman nga kung ilan nga ba talaga ang nabiktima. Inestan mo namang aabot sa 3 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok ng apoy. At yan muna ang latest mula dito sa Malabon. Balik sa iyo, Kara. Maraming salamat, Jay Sabale.